Labis ngang maapektuhan itong si Lelet matapos ngang kumalat ang kanyang video. Maging itong si Calorena ay tela bibitiw na nga sa kanya. Dahil sa labis na kahihiyan, maging siya ay napahiya. Nagawa kasi ni Calorena na ipagtanggol pa siya. Ngunit sa video na yun ay tela naging katawa-tawa lamang sila. Dahil paano pa nga sila paniniwalaan sa mga sinasabi nito, gayong may mga video na ginagawa si Lelet na hindi maganda sa lipunan. Nadungisan nga ang kanyang imahe bilang isang mabuting doktor. Napakagaling niya. Ngunit sa isang iglap, isang video lang na hindi maganda. Dahil naman sa walang modo na nagpasa nito kung kani-kanino, ay nagawan siya ng maling imahe sa publiko. Kung kaya't mahihirapan siyang kumbinsihin na nagsasabi siya ng katotohanan, lalo't sa video na yun nagpapakita na nagpapakalasing siya at hindi niya nakontrol ang kanyang sarili, kaya't hindi siya nakapreno sa kanyang bunganga. Nasabi niya ang hindi dapat sabihin. Okay lang naman sana yun, ngunit ang mali doon ay may video na kumakalat. Maraming mga mata at mga hurado na magja-judge sa kanya. At ang masama pa dun, binubuli siya at minamaliit. Para bang tinanggalan siya ng karapatan na hindi dapat magmahal ang isang kagaya niya. Lalakad siya sa daanan na tela baga. Gusto na niyang takpan ang kanyang ulo at mukha dahil gusto niya makaiwas mga sasabihin ng mga tao. Tinitigan siya dahil nga kilalang kilala na siya dahil gawa ng nag-viral ang kanyang video. Nandun nang ini-imitate na ang kanyang pagmumukha at pinagtatawanan siya. Naisip tuloy ni Lelet na isa siyang abogado, ngunit ang kanyang sarili ay hindi niya kayang ipagtanggol. Puno nga siya ng kamalasan. Mula maliit pa lamang siya ay tela hindi siya matanggap ng mga tao na nagluwal sa kanya. Pinababayaan siya at inabandonan ang kanyang ina. Maging ang kanyang ama na dapat ay siyang matitirang maging kakampi niya ay iniwanan din siya at mas pinili ang unang pamilya. Masakit kay Lelet na para bang tinanggalan siya ng karapatang mabuhay na maging masaya dito sa mundo. Pinagkakaitan siya ng hustisya. Dala-dala niya ang hustisya, ang kitchen na iniwan ng kanyang ina. Ngunit dahil sa dami ng pinagdaanan niya, tinapon niya ang kitchen na iyon dahil nanliliit siya sa kanyang sarili. At pakiramdam niya, iyon ang nagdadala ng malas sa kanyang buhay. Wala na nga ng gana itong si Lelet. Gusto na lamang niyang manahimik at huwag na nga lang magsalita. Hayaan na lang ang lahat-lahat ng kanyang mga nakikita. Hayaan na lang niya na magwagi ang kanyang kalaban na sina Era. Gusto niya niyang iwanan ang matanda at hindi na lang titistigo dahil maging siya ay nalagay din sa alanganin. Alis na nga sana siya ng presento, ngunit tinawagan siya ni Attorney Constantino at sinabihang huwag umalis dahil mayroon pang isang testigo bukod sa kanya na nakakakita din at saksi sa ginawa ni Era, kung kaya't sinabi nito sa kanya na ituloy ang kaso dahil nabuhayan din ng loob ang matanda. Hindi pwede na basta kalimutan na lang ang lahat-lahat at hayaan na lang na lapastangan. Alam nila na ginagawa lamang yun ng kalaban upang manghina sila at tuluyang sumuko sa kaso. Yun ang gusto nitong si Era, maging itong si Meredith. Kaya ngayon lalakasan nilang loob at mas titibay ang ebidensya dahil dalawa na nga silang maging testigo.